peke at malisyoso. Ganito inilarawan ni Interior Secretary Benhur Abalos ang viral video na nagpapakitang gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I'm asking our Chief PNP General Marbil, together with General Bakay, and of course, General Cariaga, to immediately create a task force to probe this issue. Talagang imbestigahan nila maigi ito, ayon kay Abalos. Ipinag-utos din nito sa PNP na makipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology. At nang tanungin kung ano ang ginagawa ni Pangulong Marcos sa video, ang tugon ni Abalos ay, ito ay isang video na nilabas that allegedly may isang tao na sumisingot siya ng allegedly ng isang droga. No, allegedly. So there are all allegedly. Sa media briefing, ipinresenta ni Abalos ang side-by-side picture ng tenga ni Pangulong Marcos at sa isang picture di umano ni Pangulong Marcos sa video. Yung nasa baba ay yung larawan ng allegedly ating Pangulo daw. Tignan ninyo ang tenga. Tignan ninyo maigi ang tenga dito. Pagmasdan nyo. Yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, tignan nyo yung nasa kanan. Aniya pa. Bakit ko sinasabi ito mga kasama? Dahil napakaraming kumalat sa social media ng mga AI na mga peke. Sari-sari naghahalo sa mga panahon na ngayon. Maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala dito. Dagdag pa niyang wika. Pinigyang diin din ng kalihim na hindi si Pangulong Marcos ang nasa video. Tingnan niyo yung tenga and judge for yourself. Kayo na lang po ang sumagot. Ako alam ko na ang sagot, hindi po siya yan. I'll leave it at that. Aniya pa rin. Samantala, para kay Abalos, malisyoso ang timing ng pagpapalabas ng video di umano ni Pangulong Marcos dahil itinaon ito sa kanyang pangatlong ulat sa bayan. Winika din niya na hindi pa niya nakakausap si Pangulong Marcos sa bagay na ito. Para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi sapat na pabulaanan lamang ang kumakalat na video ng umano'y paggamit ng droga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa halip, inulit ni Duterte ang nauna niyang hamon sa Pangulo na sumailalim ito sa hair follicle drug test. Mas malakas ani ang depensa ang negatibong resulta ng nasabing pagsusuri sa halip na simpleng pagpapabulaan lang ng pamahalaan sa viral video. The Marcos administration's feeble attempt to dismiss the video by simple denial actually reinforces the simmering suspicion of President Marcos' drug addiction. As any lawyer knows, denial is the weakest form of defense. It has to do better than that. Giit ni Duterte. Pino na rin ng dating leader ang mahinang tugon ni Marcos sa mga akusasyon ng paggamit niya ng droga, katulad ng pagtawa, pagtanggi o hindi pagsagot. With all due apologies to all the experts who vouched for the authenticity of the video, the refusal of President Marcos to undergo the hair follicle drug test is the best proof not only of the video's authenticity, but of course, his drug addiction. Tirada pa ni Duterte. Bukod pa dito, kinundi na ni Duterte ang aniyay pagkampi ng Senado at Kongreso kay Marcos. The shameless act of legislators from both Senate and Congress to stand with President Marcos at this time of moral and legal crisis will forever be remembered by our people. They had this chance to be on the right side of history, but they just wasted this chance. Aniya pa.
Inilabas ang video sa pagtitipo ng hakbang ng maisog sa Vancouver, Canada at Los Angeles, USA. Gayunman, itinanggi ni Duterte na may kinalaman ang hakbang ng maisog national leadership sa paglabas ng video na ito. At para naman sa anak ni Pangulong Marcos na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, isa itong pathetic attempt to destabilize the administration. Itong pagpapalabas ng ani ay peking video. Kapwa naman itinanggi ng Department of National Defense at Department of the Interior and Local Government o DILG na tunay ang video. Iniutos na rin ng DILG ang malalimang investigasyon at hindi inaalis ang posibilidad na ginawa ang video gamit ang Artificial Intelligence o AI.